Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito ang mga karibin natin. Confirm, VP Sara good news, pahiya lahat sa Kamara Palasyo. Yan na. Korte tumistigo, impeachment, walang bisa. Nako po. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito si Sandro Marcos mga kababayan nagpaliwanag kung bakit siya mismo ang unang pumirma no doon po sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Ito mga kababayan, pakinggan po natin at panoorin po natin to mula po ito sa PTV news no. Ito mga kababayan, Congress siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it is my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Eh, ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? You know, these are statements that can't be taken lightly, especially from some. Bakit daw nagugulat? Nagtataka daw siya mga kababayan kung bakit nagulat ang tao na siya ang unang pumirma doon po sa impeachment complaint mga kababayan. Paano po hindi magugulat ang tao, no? Ama mo ang presidente at ang sinasabi ng presidente, wag i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ikaw sa'yo hindi magugulat ang tao. Yun ang kagustuhan ng presidente. Ang ibig lang nito sabihin na Sandro Marcos, no? Ikaw ay suwail na anak, no? I mean, hindi ka marunong or let's say labas muna sa pamilya. Labas muna sa pamilya kasi nasa government naman kayo, sa trabaho muna. O ano bang sabi ng Pangulo? Di ba kaalyado ka ng Pangulo? Sabi po ng Pangulo, walang kaalyado niya ang nag-first move, di ba? To impeach Vice President Sara Duterte. Tapos sasabihin mo, bakit kayo nagtataka? Iba po ang sinasabi ng ama mo. Bakit hindi ka ba kaalyado ng ama mo? Hindi ka ba kaalyado ng presidente? Di ba? Kaya yan ang naging desisyon mo. Oo. Well, anyway, lumabas na nga ang tunay na dahilan, mga kababayan, kung bakit siya unang pumirma. Sabi niya nga po, medyo nagalit siya, no? Na ipapatapon ang kanyang lolo sa West Philippine Sea at ipapagurunggor ang kanyang ama at kanyang nanay at saka kanyang uncle, mga kababayan. So, yan pala ang rason kung bakit ka unang pumirma, Sandro Marcos, no? Someone with such a high position. So nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo kukukain mo lolo ko. Of course I'll be the first one to sign. Huhukayin ko ang lolo ko. Huhukayin mo ang lolo ko. Sino ba nagpalibing sa lolo mo? Ang tanong, sino bang nagpalibing sa lolo mo? Sige nga. Wag puro present yung inaano mo, Sandro. Ang tao, sige, tanungin kita. Sino ang nagpalibing sa lolo mo? Wala bang karapatan yung nagpalibing sa lolo mo? Kayo lang ang may karapatan? Di ba? Winawalang hiya yun yung nagpalibing sa lolo nyo sa lolo mo, di ba? Alangan naman hindi yung pumiyok, no? Hindi yun mag-react.
Ang hirap sa inyo, mga sarili lang ninyo ang iniisip ninyo, Sandro Marcos, no? Sarili lang ninyo kung paano kayo, well, anyway, paano kayo kikita. Ito yung may pasimuno rin sa Maharlika Investment Fund, di ba? Ito si Sandro Marcos yata yung, may pakana ba yung tawag dyan? Oh, yung pasimuno ng Maharlika Investment Fund. Doon nga lumabas yung statement niya na hindi mahina ang peso, malakas lang talaga ang dolyar. No? Doon po yun sa Maharlika Fund yata yun nanggaling. I mean, doon po lumabas yung statement na yun, di ba? Should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone to sign. I think they did. So maniniwala ba kayo mga kababayan? Hindi siya nangumbinsi ng iba para pumirma, pero siya po ang nanguna. Siya ang pinakaunang pumirma. Doon pala mga kababayan, malaking na yun malaking kumbaga leadership, no? Anak ka ng Pangulo, tapos pamangkin ka ng House Speaker. Naku, malaking malaking advantage yun para sa inyo. Na ikaw ang unang pumirma dahil nga magsusunuran na ang lahat, no? Sa iyo, Sandro Marcos. Huwag mong gawing tangang taong bayan, no? Did that on their own volition. I did ask what their opinions were and if they were going to sign or not. But that's about as far as that's about as far to the extent as to my involvement in collecting the signatures. Overwhelming yung numbers po, sir. More than the required numbers. Yes, third. Well, the required was 1/3. Umabot ng 215. As of today, I heard nasa 245 na tayo. May mga humabol. Well, they signify. Sen mga kababayan, may mga humabol. Magkano kaya ang hinabol, no? Ha? May mga humabol daw mga kababayan para pumirma. Aba? Nung una, ayaw pa ninyong magpirma, pero ngayon naghahabulan na kayo para pumirma. Anong meron? No? Anong meron dyan? At sabi nga ni Senate President Jesus Cordero, 2 buwan, no, na natenga ang impeachment complaint na yan, no? Tapos ngayon naghahabulan na kayo. Ha? Anong meron? Anong meron diyan at naghahabulan na kayo para pumirma, no? Tapos sasabihin mo, bakit nagtataka ang taong bayan? Nagtataka talaga ang taong bayan. 2 buwan ninyong tinenga diyan. Tapos ngayon, wala ba sa din mga kababayan, no? Eto, nagpipirmahan at naghahabulan mismo, sabi po ni Sandro Marcos, may humabol. Ibig sabihin, naghahabulan na po sila. Aba, ano pa? Bakit kaya atat na atat sila na pumirma? Anong meron dyan sa pagpirma-pirma ninyo? Ha? Pwede ba kaming makibalita, hindi po balato pala mga kababayan. Makibalita sa inyo, ha? Well, anyway mga karibin natin, ano pang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At ito na nga, panoorin po natin at bigyan natin ng reaction itong video ito. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang mag-iiyak ka na di umano ngayon ang buhayang kongresista matapos nilang mapa-impeach ang Vice President na si Sara Duterte ay tila mukhang mauudlot ang kasiyahan at ngiti ng makakaliwang kongresista na ito dahil napag-alaman na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula mismo sa House of Representatives ay isa di umanong void ab initio o invalid.
Nako, invalid mga kababayan. Yung kanilang impeachment. Teka lang, bubelta tayo. Paano ba yon yung mga humabol para pumirma? Ha? Nakakuha ba kayo? Paano yan? Invalid mga kababayan. Yung mga pumirma ngayon, invalid din, no? Ibig sabihin, walang bigayan. I mean, walang ano. Hindi yung mga ibinigay ninyong signature, invalid. So, walang bigayan magaganap. No? Sayang lang ang effort ninyo, pero wala kayong makukuha, no? Yung makukuha na signature, mga kababayan, hindi po nila pwedeng i-claim yon yung mga signature, ha? Iba naman siguro yung iniisip nyo, ha? Signature po yung tinutukoy ko, mga kababayan. O walang epekto dahil na-violate umano kasi nito ang ating constitution at labag sa ating saligang batas. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Mga kababayan, subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Palike ng video. Para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mainit nga ngayong pinag-uusapan sa mundo ng social media ang naging impeachment ni Vice President Sara Duterte na pinirmahan ng mga ilang kongresista. Ngunit tila mukhang mauudlot ang kanilang kasiyahan dahil isa di umanong void ab initio o invalid o walang epekto ang Nako, mauudlot ang kanilang kasiyahan, mga kababayan. I think hindi lang po kasiyahan ang mauudlot dito, pati po yung bigayan, no? Posibleng maudlot po ang bigayan dito, mga kababayan, sapagkat invalid, di ba? Yung kanilang mga signature. Paano mo i-claim kung invalid yan, di ba? Paano mo i-claim yung signature mo na valid kung invalid? Signature po yung tinutukoy ko, mga kababayan, hindi po yung hindi po yung parang nagaganap dito sa iniisip nyo, vote buying, no? Parang yung pagpirma nila is one vote, one buy, no? Hindi po ito vote buying, mga kababayan, ha? Hindi po ito eleksyon. Pirma lang po ito, parang lumalabas, vote buying na ito, ha? impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil na-violate umano kasi nito ang ating konstitusyon at labag sa ating saligang batas. Narito ang patunay at post ng isang veteranong newscaster at vlogger na si Jason Sa. And I quote, Vice President Duterte, impeachment by HOR today is void ab initio. It's violate the Constitution. It goes against EC ruling. Unquote. Dagdag pa nito sa isang komento. What was approved today is the fourth impeachment complaint which was filed only today. Bawal po iyon ayon sa saligang batas. May ruling na po ang Supreme Court. So yun, mga kabayan, hindi pala yung impeachment complaint, no, ni Castro, ni De Lima, yung umusad. Kung di yung impeachment complaint, mga kabayan, na pinangunahan ni Sandro Marcos. Akala ko kasi may pagganun-ganun pa si Castro, di ba? May pagganun-ganun pa. Yehe. Pumapalakpak pa sila. Akala ko pa naman yung impeachment complaint nila yung umusad sa Senado. Hindi naman pala. Yung fourth impeachment complaint pala. Di ba? Pinangunahan ni Sandro Marcos. Court hinggil sa 10-day rule upon filing. Read the 1987 provision on impeachment and Supreme Court ruling on impeachment. Unquote. So mga kabayan, yan po yung sinasabi ko, no? Yan po yung sinasabi ko kay Castro. So, eto lang ang nakakapagtaka. Etong mga pumirma dito, mga mambabatas. So meaning, no? 240 na daw sabi ni Sandro Marcos as of today, di ba, sa kahapon. Ibig sabihin nito, mga kababayan, 240 na mga mambabatas ang walang alam sa batas. Di ba? Mga mambabatas pero walang alam sa batas. Ha? Ano ba ito? Di ba? Kailangan na siguro natin palitan ng mga ito. Kasi hindi nila alam yung sinasabi ni Sir Jason Sa, no? Na dapat 10 araw muna bago umusad sa Senado. Ito, walang mga alam, mga kababayan,
nagpalakpakan pa. 240 na mga mambabatas ang walang alam sa batas. Oy, congratulations ha. Palakpakan po natin yung hindi po namirma dyan sa fourth na yan eh. Fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Palakpakan po natin sila mga kababayan. Bakit? Ha? Kasi sila po ang mga matatalino ng mga congressman, no? Alam nila ang batas. Yung mga namirma, hindi alam ang batas pero alam kung paano ang magkapera, no? Kasi pag pumirma ka doon sa money, 'di ba? Oh, 'di ba? May money 'yan eh. Pinagtibay at pinatunayan din ito ng isang FB page na si Optic Politics, and I quote, illegal and void. The unconstitutional impeachment of Vice President Sara Duterte by Optic Politics Depo, February 6, 2025. The recent impeachment of Vice President Sara Duterte by the House of Representatives HOR has raised significant legal concerns regarding its validity. Critics argue that the impeachment is void ab initio, invalid from the outset due to violation of the 1987 Philippine Constitution and pertinent Supreme Court rulings. Constitutional provision on impeachment. The 1987 Constitution delineates the impeachment process in Article 11, Section 2 and 3. Section 3 and 5 implicitly state no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. This clause is designed to prevent multiple impeachment attempts against a single official within a year, ensuring stability and protecting officials from continuous political harassment. Supreme Court interpretation. The 10-day rule in the landmark case of Francisco Jr. versus House of Representatives, GR number 160261, November 10, 2003. The Supreme Court interpreted the constitutional provision on impeachment proceedings. The court emphasized that the impeachment complaint is deemed initiated upon its filing and referral to the House Committee on Justice. The committee is then mandated to conduct hearings to determine the complaint's sufficiency and form and substance within 10-day period. This interpretation underscores the importance of adhering to procedural timelines to uphold the constitutional safeguard against multiple impeachment proceedings within a year. Analysis of the fourth impeachment complaint. Reports indicate that the HOR endorsed a fourth impeachment complaint against Vice President Duterte, which was filed on the same day as its endorsement. If 3 prior complaints were filed a month ago, the initiation of fourth complaint within the same year raises constitutional issues. The filing and immediate endorsement of this fourth complaint without observing the mandated 10-day period for the Committee on Justice to assess its sufficiency may constitute a procedural violation. Yan mga kabayan, ang lumalabas dito tuloy, pinaglalaruan lang nila yung batas, no? Or hindi talaga nila alam yung batas. May batas na ganito. Diba? Or yun nga, dalawa lang. Pinaglalaroan nila ang batas, hindi lang ang batas. Tayong mga Pilipino, no? Ginagawa nila tayong mangmang, no? Dito sa konstitusyon na ito, hindi naman lahat tulad natin na mga ordinaryong Pilipino ay walang alam sa batas, no? Madali na lang pong isinishare yan sa mga social media platform. O kaya tulad natin, wala tayong alam, di ba? Kayong nanonood, wala rin alam. Patungkol po dito sa hindi pala pwede ang gano'n, na agad-agad mong aprobahan at ipapasa agad sa Senado. Kailangan pala ng 10 days. Kasi pag hindi gano'n, kailangan dapat kasi siguro yung batas na yan para pag-aralan talaga kung impeachable ba, kung hindi, di ba? Kasi baka mamaya gumagawa tulad ngayon, di ba? Ginagawan lang nila ng mga article of impeachment si Vice President Sara Duterte. So, magaling itong ating constitution, no? May mga safety net na pwedeng gamitin against the lawmakers itself, di ba? So, mga kabayan, ano po ang inyong reaction, opinion patungkol po sa video nito? I-comment din po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.